Hi guys. So it is office day. Work in office day today. Kaya medyo need ko nang mag-drive papunta sa office. Inatay ko yung music para hindi tayo makopyright. And then let's go na guys. Medyo wala na tayong time. So this will be my last month na nandito ako sa condo sa Makati. And I'm expecting na sana maging okay naman yung paglipat ko doon sa aking condo sa SMDC sa Mandaluyong. So meron din akong parking slot doon. Actually may delay nga yun eh. Kaya binigyan ako ni SMDC ng temporary parking. So tip ko pala yun sa inyo. Kasi hindi ko alam na pwede silang magbigay ng temporary parking kapag, let's say, ang requirement kasi nila bago ma-turn over ang parking slot, na kung may kinuha kayo sa condo na binili ninyo, condo unit, syempre kung may kotse kayo, it's normal na magkaka-interest din kayo to avail yung parking slot dun sa condo, unless gusto nyo lang talaga na mag-rent. Kaso sa end ko, ayoko na ma-stress na parang ako pa yung maghahanap ng for rental. So anyways, alam ko naman na meron akong sasakyan, so nag-avail din ako ng condo. So ang requirement ni SMDC, dapat na turn over na yung unit before nila i-turn over yung parking. And then dapat din naka-auto debit na kayo. May auto debit arrangement na kayo, or yung tawag nilang ADA sa BDO. I think BDO talaga yung nare-require nila for ADA. Hindi pwede atang ibang banks. But correct me if I'm wrong. Pero yung sa end ko kasi, yun yung nare-require nila sa akin. Ayan. So dahil nga na turn over na talaga yung condo ko, supposedly dapat tinurn over na rin nila sa akin yung parking slot. Pero for some reason na delay nga, lagi lang nilang minumove. And yung ADA ko na na rin naman, na process na. So nag-aano na ako, nag-auto debit na ako monthly. Kasi kailangan may account ka rin sa BDO pala para makapag sila automatic na debit on a monthly basis sa account mo. So ayun nga, hindi nila sinuggest, nagsusorry lang sila na delayed yung parking. Pero never silang nagsuggest na they can provide a temporary parking since meron ka ng unit eh. So honestly, di ko na sinabi sa kanila na hindi pa talaga ako totally nakakalipat. Kasi meron pa nga akong rental na na condo. And meron din naman akong parking space dito sa rental condo ko ngayon. Kaya hindi ko pa naman talaga as in need yung sa SMDC. Although, gusto ko ready na siya before mag-end yung contract ko sa rental. Kasi mag-e-end rin yung parking nun, syempre. So, honestly guys, hindi nila yun i-recommend sa akin, yung temporary parking, kung hindi ko dinemand. And hindi ko pa yun malalaman na po pwede pala yun kung hindi sinabi sa akin ng contractor ko, yung gumawa ng condo ko, kasi marami siyang clients na from the same condominium. Plus, meron din siguro siya in other locations na SMDC din. So, sabi niya sa akin, buti na kwento ko sa kanya. And sabi sa akin ni Kuya Jovi, sabi niya, well ma'am, yung sa ibang mga clients ko, pag ganun, pwede kang maghingi ng temporary parking kasi
na-turn over na yung unit mo. So nagulat ako kasi hindi yun sinabi sa akin ng SMDC o na may ganun palang option. Maski agent ko, for some reason wala na ring support, like after sales support, wala na. Maski nung na-turn over yung unit, kasi tumira ako sa US for a year eh. So na-delay yung turnover niya, which is hindi ko fault pa rin SMDC, sila talaga yung nag-change ng date. Pero nung pag-uwi ko ng Pinas, ako lang talaga nag-asikaso na ma-turn over sa akin. And ako lang din yung nag-asikaso for the parking slot. So yun lang yung parang hindi ako happy dun sa after sales. And then buti na lang pwede pala talaga na magbigay sila ng temporary parking. So since nakakuha na ako, ready na akong lumipat by next month. And ginagamit ko na rin siya ngayon. Kasi every time na nag-visit ako doon, every now and then, nagbabayad pa ako ng separate parking fee. Kasi nga, wala pa akong parking slot nung mga nakaraang buwan. Eh, kailangan ko namang i-visit yung condo kasi ang pangit din naman kung hindi mo bini-visit, diba? So, ang tawag dito, wait lang guys. So parang nag-email ako. Paano ko ginawa? Nag-email ako sa SMDC separately dun sa customer service nila. And then I explained na ito yung unit ko, na turnover na siya. Ay parang nagde-demand ako na bigyan nila ako ng temporary parking. Kasi ang sabi ko, it's not fair na nagbabayad ako separately ng parking fee na hindi ko naman kasalanan na madali yung parking kasi wala akong minti sa bayad dun sa amortization, plus lahat ng requirements nila nabigay ko, like yung ADA na process naman siya, and then yung unit na turnover na rin siya. So sila na lang talaga yung cause of delay. So fortunately effective naman siya. So yun guys, isa pala yun sa tips ko for you kung meron kayong delayed na parking slot from SMDC. So, wala kasi silang ibang ma-explain eh. And then, again, true enough, dun sa sinabi nila sa akin na turnover date for the parking is delayed na naman. So, kaya, hindi na ako masyadong nagreklamo since, ang tawag dito, inano naman nila eh. Nagbigay sila sa akin ng temporary parking. And in fairness naman, maganda yung slot na binigay nila. Malapit lang sa elevator and nandun mismo sa tower ko. Pero isa pa palang insights about sa delay parking. Make sure nyo lang na ready na kayong magbayad din. Kasi kahit temporary parking lang yung binigay nila sa inyo, i-charge na nila kayo agad ng association dues for the parking slot. So kung ano lang naman yung square meters nung talagang binili ninyong tawag dito, parking slot, ganun din yung isasama nila doon sa association dues. So FYI lang kung medyo concerned kayo doon. Ayun. Ano pa ba?